Hello, good morning. It's 2 a.m. in the morning. Okay. So, influence lines. Anin ko lang yung turo ni Sir Rodan dito. So, para medyo challenging, siguro palitan natin yung mga values. Ah, meron daw tayong simply supported beam. Okay. Na may, okay. Sabihin natin itong 8. So, 8 meters long. Tapos, sabi niya, simply supported, moving wheel load of 30 and 10 kN is imposed that are 3 meters apart. Use the concept of influence line. So, ang ibig sabihin nun, meron daw na 3 meters apart na moving load na 30 kN at 10 kN. Okay? Ganyan lang yan. Yun lang yung sinasabi dyan. So, it's either yung load mo na yan, pag ganon, or pag ganon. Kasi pwede rin nang bumalik ang track, di ba? So, yun. So, sagutan na kagad natin yung maximum reaction. Para makuha mo yung maximum reaction is drawing ka ulit. Drawing ka. Ayan. Drawing ka ulit. Kung nasaan yung ano, di ba? Ang sabi niya dito is meron kang 30 kN at 10 kN. Kung nasaan yung pinag-uusapan, na support, like dito, sinabi niya dito, left support, ibig sabihin, doon yung lalagyan mo ng 1, matic na yon, 1, may 1 dito, lalagyan mo ng 1 dito, 1, tapos doon hanggang doon sa may dulo, gagawin mong 0 yan. Okay? Lagi mo tandaan yan. Kung saan yung hinahanap. Kunyari, sa right support naman yung hinahanap, doon mo lalagyan ng 1. Pero ngayon, dahil nga sa left support yung hinahanap, doon mo ilalagay yung 1. Okay? Matic yun. Matic yun. Lalagyan mo siya ng height na 1. Okay? Di ba nga, para makuha mo yung yung maximum reaction, yung RA tawag dyan eh. RA pala. Oh. Para makuha mo yung RA max, meron tayo dyan 8. Okay. Para makuha mo yung RA max, yung pinakamataas na load, which is yung 30, diba? Yung 30. Siya yung ilalagay mo dito sa pinakamataas na height. Siya yung ilalagay mo sa pinakamataas na height. Okay? So, paano naman yung 10? Paano naman yung 10? Diba ang sabi niya is yung 30 kN at yung 10 kN is 3 meters apart, diba? So, magdodraw ako dito ng panibagong araw na load na 10 kN. Ay, oo nga pala. Bakit mo siya nilagay dun sa may loob at hindi dun sa labas? Kasi 'di ba sabi ko, 'di ba? Pwede ring lumagpas yan eh. Pwede magkaroon ng 10 kN dito eh. Pero bakit hindi ko ginawa? Kasi kung gusto mo makuha yung max reaction, dapat ilagay mo siya sa loob ng beam. Dapat hindi mo siya ilalabas sa labas ng beam. Okay? Para makuha mo yung pinaka-max na reaction. Okay? Tapos, syempre ito, magre-ratio and proportion tayo dyan.
para makuha natin yung y. So, 1, 3 meters to, diba? Tapos ito ay 5 meters na. Okay. So, para makuha mo yung y, ang gagawin mo, 1 is to 8 is equals to y is to 3. Ay, y is to 3. Y is to 5. Okay. So, 5 over 8 is equals to, ano to eh? Something, yeah, 6.625. 0.625. So, yan na yung height niya. So, plus 10, 5 over 8. Hindi ko na lagyan na wait lang. Whole number. Okay. Yan yung way para makuha mo yung RA max. $36.25. Ayan. Okay. Picturean pa natin. Kasi hindi natin maalala yan. Okay. So, dito naman. Determine daw natin yung maximum negative shear at positive shear sa left support. Okay. Gaya natin ulit. 8 meters. So, mag-draw lang tayo ng 2 meters from the left. Okay. At tatawagin natin yan na A, B, at C. Okay. So, ang distance nito is 2 meters. At ang distance nito ay 6 meters. Okay. So, uray pa natin para hindi tayo nakakatamad. So, ang technique lang dyan, kapag kinukuha mo yung shear is i-drawing mo na kaagad yung diagram niya. Kung, ay, shit. Mag-start ang photo. Ayan. Hindi pantay. Wait lang. Ayan, ayan, ayan. Okay. Kung saan yung kung saan ka nang galing dito. Zero dyan. Siyempre zero dyan. So, siyempre may load ka, di ba? May load ka. So, bababa. Yan. Bababa. Tapos, kung saan yung ina-analyze, which is yung 2 meters, aangat siya doon. Aangat siya. Wala, grabe naman angat yan. Aangat siya doon. Yan. Tapos, after niya umangat doon, kailangan yung susunod na turn is, grabe naman. Ba't ganun? Ay, ayaw mag-straight. Yan. Dapat, si-zero siya at both end. Para makuha mo yung height nito, ito lang ay A over L. Ito ay B over L. Sa natin, sa diagram natin, ang A ay yung 2 meters at yung B ay yung 5 meters. Okay? So, kunin natin to. Negative 2 over 8. But 6 meters yan, 6 meters. Okay, so negative 2 over 8. Negative
Negative 2 over 8. 1/4. Sorry. Nabuo ako dun. Negative 1/4. Okay, negative 1/4 na lang natin. Hindi, ayun lang. Negative 2. Ayun lang natin. Hindi nga, pwede nga. 0.25 negative. O, tapos ito ay 6 over 8. So, 6 over 8, 3/4. 0.75. Okay. So, ano ang tanong? Ang tanong ay maximum negative shear. Maximum negative shear. Para makuha mo yung VC na max is, di ba, negative VC na max. So, di ba nga, sabi is, meron tayong dalawang load na 3 meters apart na 30 kN at yung isa ay 10 kN. So, matik na ilalagay natin yung 30 kN dito sa may pinaka-maximum negative shear. Oo, dyan natin ilalagay yan. So, ang tanong, saan natin ilalagay yung 10 kN? Pag ang ginawa natin, nilagay natin yung 10 kN to the right. Nilagay natin 10 kN to the right. Okay, example niyan. Nilagay natin dito yung 10 kN. Hindi na siya yung magiging maximum negative shear kasi nagkaroon ng plus 10 tapos yung height neto, di ba? So saan mo dapat siya ilagay? Ilagay mo siya dito sa labas para makuha mo yung pinaka maximum negative shear, di ba? Para hindi siya magpa-plus. Oo, para hindi siya magpa-plus. Kasi kapag sinolve natin yan na nasa right yung negative shear ay yung 10 kN max neg shear. Okay, so 30 times ko sa negative na shear, which is negative 0.25 plus 10. Okay, gawin natin ng ratio and proportion. So, kunyari ito yan. Y. So, para makuha mo yan is by ratio and proportion, 6 out of 8 over 6. Okay. 6, 8. 6, 8. Tama ba? 6, 8. Tama ba? Wait lang. 5 over 7. Hindi. Wait lang. Mali ata. Nabobo ako sa ratio and proportion. So, lalagyan ko ng magkakaroon dito ng 3. Tapos dito, another 3. Okay. Ayun nga, tama naman sagot ko eh. Pota. 6 over 8 over 6. Pota. Tama naman eh. Over 3. Okay. So, para makuha yan. Hindi ko kasi ginagawang ganyan. Sorry. So, 0.75 divided by 6 over 3. 6.
Equals to 0.375. Tama ba? Oh, 375. Okay. So, yung height doon is 3.75. 3.75. So, magkakaroon pa siya ng plus na 0.375. So, 30 times negative 0.25 plus 10.375. Ang sagot dyan is 3.75 kN. What if nilagay natin dun sa may kanan? Kasi itong ginawa natin nilagay natin dun sa, dun sa may kaliwa. Nilagay natin sa kaliwa. Kasi itong ginawa natin sa may kanan. So, magiging solution lang dyan is 30, 0.25. Wala ng plus 10 kasi nasa labas na siya. Okay? Hindi mo siya nalagay ng plus 10. So, ang sagot dyan is, ito na yung pinaka-maximum negative shear mo, which is 7.5 kN. See? Okay. So, dito naman sa maximum positive shear, max shear. Okay. So, anong usapan natin? Kung nasaan yung pinakamataas, doon mo ilalagay yung maximum na 30. Okay? Nandiyan yung maximum 30. So, 30, okay, 0.75 times mo sa 0.75 plus 3 meters, which is ginawa na rin natin na nilagyan natin ng 3 kanina doon sa may kanan niya. Siyempre, para makuha mo yung positive shear, kailangan mo siya ilagay doon sa may kanan para mas makuha mo yung maximum positive shear. Okay, so may 10 dito. Okay, so 10 kakaroon. So 10 times mo sa kinuha na natin yung ratio and proportion niya kanina. Kinuha na rin natin. So 0.375. Okay? 0.75 plus 10 plus 0.375. So, ang maximum positive shear natin ay 26.25 kN. Okay, yun lang yun. Magbabari lang talaga kung saan yung hinahanap. Tapos, i-ratio po yung proportion mo. Okay, so ito yung question number 1. Wait lang. Okay, I'm back. So, kumukuha naman tayong tanong kay Sir Dugan. So, sabi niya, meron ka daw na straight up. So, meron ka daw dito na support. May support ka dito. Tapos may overhang ka dyan. Ang support na to, pagitan nito is 8 meters. At meron kang overhang daw na 2 meters. Okay? So, ang tanong na kagad is maximum reaction of the left support. Okay. So, gamitin na rin natin to. So, di ba, kung saan yung ina-analyze mo, doon yung 1. Kakaroon ka ng 1. 1 na kagad dyan. Tapos, hanggang doon sa may right support, doon magkakaroon ng 0. Paano yung overhang? Ang overhang, isa-solve mo siya. I-didiretso mo lang siya sa baba. Okay? Then, paano mo makuha yung height niya? Siyempre, by ratio and proportion. So, 1 over 8 is equals to y over 2. So, yan ay 0.25. Nasa baba, kaya negative. Okay? 0.25. Okay. So, para makuha mo yung RA max. Siyempre,
yung sabi niya, may moving load ka at 30 kN. Tapos, meron kang DL na 5 kN at uniform live load na 10 kN. Oh, okay, 10 kN. So, syempre, alam naman natin, yung moving wheel load is ito times natin palagi doon sa pinaka-highest point, which is 1. Okay? Plus, una natin yung uniform live load. Ano natin uniform live load? Uniform live load, 10. Ang pinagkaiba na ng uniform live load sa dead load is yung uniform live load, dapat i-times mo lang siya sa positive area. Tandaan mo yun. Yung uniform live load, i-times mo lang siya sa positive area at hindi sa negative area. Para ma-maximize mo yung positive, ay yung reaction doon. Okay, para makuha mo yung pinaka-max na reaction, kailangan yung uniform live load, i-times mo sa positive area, which is ito. Okay? So, 1/2. So, 1/2 times mo sa 8. Kasi 8 meters yan. Times mo sa 1. Okay? So, tapos yung 5 is yung 5. Bibis lang sinasabi ni sir. Yung 5 is dapat ita-times mo siya sa buong area. Kasi yung dead load is presence saan, kahit saan man doon sa beam na yun. Okay? So, 1/2. 1/2 times 8 times 1 plus 1/2 to 0.25 negative. Okay. So, calculate natin is 30 1 plus and 0.5 1 plus 5 0.5 8 1 plus 0.5 2 negative 0.25. Tangin na. Mali na ano ko. 31 plus 10 0.5 times 1 plus 5 0.5 8 1 plus 0.5 2 negative 0.20. Huh? 30 1 10. Ay po, nakakalimutan ko yung 8. Ayan, nakakalimutan. Nakakalimutan ko ilagay 8. So, is equals to 88.75 kN. Okay. Yan yun. Anong sumunod na tanong? Determine the maximum at negative shear D. Negative shear D. Napansin mo, meron dong D. Yan yung hinahanap. Okay. Okay. So, we have a beam. Straight yan. Napaka-straight yan. Ayan. So, meron tayong point dito. May point tayo dito. May point tayo dito. Okay. So, A, B. I know that is not B. B and C na overhang. Tapos, ito yung D. Tapos daw, may distance ko yung D. Pati from the left support na 2 meters. Yung comfort. Wait lang. Ayan. Ayan. Okay. Alam tayo basta 2 meters yan. Okay. Di ba nga, sabi, ang shear palagi, simula, bababa. Yan.
bababa yan. So, from here, bababa yan. Bara natin to. Tapos dito is tataas yan. Okay. Then, may 0 yan dito. Tapos, magkakaroon ng, syempre, shear dyan. Bababa din yan. Ayaw mag-straight. Ayan. Okay. So, alam naman natin na ito ay negative AL. Then, ito ay positive BN. Ay, solve na natin. So, alam din naman natin na 2 meters to at ito ay 6 meters at ito ay 2 meters. Okay? So, para mukha mo yan is 2, negative 2 over 8, which is 0.25. Negative 0.25. Then ito ay 6 over 8. Ito rin yung kanina eh. 0.75. At ito, by ratio and proportion is 3 over 4 over 6. Okay? Kasi 3/4 yung height nito. Tapos 6 meters yung distance is equals to y over 2. Okay? 3/4 divided by 6 times 2. 1/4. So, 0.25. Yun yung height nito dito. Okay? Burahin lang natin. So, dahil meron tayong ganyan, masasolve na natin yung maximum negative shear sa D. Okay. So, negative VC max. So, sabi nga, di ba, meron kang moving wall load na 30. Okay. So, di ba, ang usapan, kung nasaan yung pinaka-max, doon mo times yung moving wall load mo. 30 negative 0.25 plus 10, which is ang usapan dito is negative, di ba? So, para ma-maximize mo yung negative, kailangan yung uniform live load mo, times mo din sa negative. Okay, sa negative area lang. Okay, so 1/2 times 2, tapos yung height nito, 0.25 plus 1/2, pangat ng sulat ko, plus 1/2 na 2 meters, tapos 0.25 din na negative. Okay? Hindi pa dyan yan natatapos. May plus 5 ka pa na dead load. So, di ba nga, ang dead load, kailangan mo siyang i-times sa area ng buong span mo maliban doon sa may overhang. Hindi mo na isasali yung sa may overhang. Okay? Hindi mo na isasali sa may overhang. Ay, joke lang pala. Joke lang. Na-times mo yung dead load mo. Mas yung dead load mo sa lahat ng area. So, kapain natin to yung sa may isa dyan. 1/2 to 0.25 plus yung sa may taas is 6 times mo sa 1/2. 6 times sa 1/2. 1/2, 3/4. Okay. Plus 2 na 1/2
times mo 0.25. Okay. Naiba lang pala ng ayos pero same lang din. So, ayan. Para makuha mo yung VC max. Sorry. Pagilid yung sulat. 30. 30. Negative 0.25 plus 10. 1 half. Negative 0.25 plus 2 plus 0.5 to 0.25 plus 5 0.5 to 5 to negative 0.25 plus 6 0.5 0.75 plus 2 0.5. Sorry, yung 0.5 ko kagad para hindi ako malito. Ang dami kasing sa ubos ng oras para lang doon. Syntax error lang po. Saan yung mali? No, may mali daw ako. 1 half 6 to 0.5. Tama naman. 0.5. Wala akong ano doon. Doble dapat. 0.5 to negative 25. 0.5. Okay. Okay. Sagot dyan dapat ay Vmax mo na negative is equals to negative 3.75 kn. Wait nga lang. Isasolve ko siya para di sayang oras. Tama, mas matagal na tayo nagre-record kay Sir Lan. Para mas matagal ako mag-record kay Sir Ferreira. So, doon naman tayo sa para mabilis. Para mabilis. Doon naman tayo sa may determine the maximum and negative moment. Ito yan. Determine the maximum positive moment at the midspan and determine the maximum negative at the midspan. Okay. Okay. So, meron tayo dyan. Tapos meron tayo dyan. May overhang tayo dito na 2 meters. Okay. So, may length tayo dito na yan. May length tayo dito na 8 meters. So, midspan, gagawin natin, kukunatin ko lahat Okay. Okay. Tapos, yan. Hindi pantay yan. Pero, sabihin natin kalahati na yan. Tapos, i-ratio proportion lang natin din ito. Okay? So, meron tayong y dito. Kunin natin yan by RNP. No, hindi pala by RNP. By ganito. Concept pala. AB over L. Yeah. So, 4 over 4 times 8 is equals to 2. So, ang height daw nito ay 2. Okay? So, by RNP, by RNP. So, 2 is to 4. 2 is to 4, yes. 2 is to 4 is to 2 is equals to y over 2. Over 2. So, yan, 2/4 ay magiging 4, magiging 1. Okay, so negative 1. Okay, kunin natin yung max moment. Mahaba ng discussion. Plus m max. So, because 30, 2 times sa pinakamataas na point, which is yung 2, plus 10 na uniform load. Saan ko ito times yung 10 na uniform load? Sa may positive shear lang. Sa may positive area lang. So, 1/2 to, parang nakakalit to, 8 times 2. Okay? Tapos, yung 5, ita-times natin siya sa lahat ng area. So, 1/2, 8
2 plus 1/2 2 times -1. Okay. Lang, papause natin yan. Ay, hindi, wag na. Para hindi maubos ng oras. Ang sagot dyan is 175 kN M. Yan yung sagot dyan. So, sa negative max naman, so, para maging negative talaga siya na max, kailangan yung 30 natin at times dun sa pinaka-max negative, which is 1. So, 30 times -1 plus 10 plus 10, which is yung 10 ita times which is sa area ng negative para ma-maximize ko yung negative. Okay, so 1/2 2 -1 plus 5, which is kagayahin lang natin ito. So 1/2 8 2 plus 1/2 2 -1 is equals to, sige, calculate ka. Calculate mo yan. Okay. So, -5 kN M. Ayan na yun. Ganyan lang makuha itong problem na to. Ayan. Itong problem na to. Okay. Thank you.